Sana proud ka sa akin, Tay. Ganito ang paggawa ng mais na turon. Sasaw mo muna. Tapos may sasaw, lagyan mo pa ng konti pang asukal. Dapat masikip yung pagkarolyo mo para hindi lumabas yung asukal pag niluto. Pamana po ba ito ni nanay? Hindi, pamana to ng pamilya natin. Balang araw, ikaw na ang magpapatuloy. Talaga po? Ang saya naman po nun kung gano'n. Ang aga-agahan naman ginagawa mo. Nagbabalot na po ng turon para po sana may benta po ko mamaya. Siguro mo hindi ka makakapunit ang wrapper ha, baka imbis na kumita ka pa dyan, maluwi ka pa. Saka yung asukal, tipid-tipirin mo, lagi tayong walang asukal dito, kaya pala lagi nagtitinda ka niyan. Sensya na po tita, para rin po sana may pangbaon ako tsaka dagdag sa gustusin na din po natin. O siya, bahala ka na. Ano ba yan? May saging na naman. Kairita eh. Aga-aga, kalat na agad ng kusina. Baka wala na namang ulam dyan, ha? Ang aga-aga, puro cellphone kayo. Kumain na ba kayo? Gutom lang Nako, ako, magpaluto na lang eh. kayo dyan kay Lira habang hindi pa napasok yan ha. Lalabas muna ako dito. Ma, saan ka po? Dito lang kay ating bebang. Ingat po. Hindi po. Ito lang, boss. Teka, boss. Sige po. Salamat po. Turon! Maruya! Init naman. Tay, pabili naman ng isang maruya at saka isang turon. Maruya, 20. Tapos yung turon, 15. Sige po. Di pa kasi ako nanananghalian eh. Nagbabaka sakali na mag apply ng trabaho, makapasok agad. Ito po. Hi, ang cute mo naman. Anong pangalan mo? Lira. Nak, sabihan mo na. Salamat, Tay. Sana matanggap na ako sa trabaho. Salamat, Grace. Humindi ka lang palagi at may awa ang Diyos sa'yo. Salamat po. Kuya! Turon! Nak, ikaw naman, nak. Turon! Maruya! Te, Turon. Turon! Maruya! Nak, mag-aaral ka ng mabuti ha. Para pag wala na ako, kaya mo yung sarili mo. Kuya, bili po kayo. Turon, Maruya. Para po makauwi na kami ng anak ko. Yan? Bili na po kayo! Maruya! Tur lang po! 25 lang po! Bili na po kayo! Ate, bili na po kayo! Maruya! Turon! Naku, maraming salamat po kasi alam niyo po, kagagaling ko lang talaga ng school at wala pa talaga akong benta. Pero ito po yung maruya niyo po. Wait lang po. Sige po, wait lang po. Turon! Maruya!
bumili ka na sa akin. Maruya tsaka turon. Ano lang po, 25 pesos lang po. Isa. Pwede pa bili dalawa. Sige po, ito po. Hinga ka na dalawa. Kanina ka pa po dito? Opo, sa totoo lang, pawis na nga ako. Na-stress na nga ako dito eh. Salamat. O sige, huwag mo na suklian. Thank you God po. bless po. Thank you po. Turon! Maruya! Kuya, bilhin na po kayo. Turon po, tsaka maruya po. Bilhin na raw eh. Baka po gusto po ninyo. Oh, ikaw na pala si Lira? Yung maliit na bata na laging kasama ni Tatay Eddie noon? Opo, ako nga po. Pasensya na po kung matanong ko, pero sino nga po ulit kayo? Ako yung dating bumibili kay Tatay Eddie. Maliit ka pa noon eh. Ikaw pa nga yung nagsusukli sa akin noon. Pabili nga ako ulit ng turon, tsaka maruya. Sige po. Isa po, ano? Opo. Gusto yun isa po. Salamat, Lira. Salamat din po. Hmm. Aba ano Lira, papasok ka na. Sino maglilinis nito? Ako? Ako si Lira, maglilinis nito? Iba ko gumamit niyan. Tita, pasensya na po kasi maliliit na po talaga ako eh. Ano kasalanan kung late kang gumising at nag-inuna mo pang intindi dito kaysa mag-ayos ka papasok? Ano po, hugasan ko na lang po pagka uwi ko po. Ayusin mo yan bago ko umalis. Di pwede magulo dito. Pwede po bang pumasok? I'm sorry, Lira, pero it's past grace period time na. Alam niyo namang very strict ako when it comes to the time of our class. Sige po, ma'am. Pasensya na po. O sakto, paugas na rin ng plato ko. Jen, may tatapusin pa akong thesis eh. Sabi naman ni Mama may hugasan pa tayo dyan. Siguro mo hindi ka makakapunit ng rapper habang imbis na kumita ka pa dyan, malili ka pa. Saka yung asukal lang, pipilipirin mo, lagi tayong walang asukal dito, kaya pala, Naamoy niyo din pala, ang titinda baho ka niya. talaga. Hindi ko na talaga maamoy. Saan ba si Lira? Lira? Uy, bata ka, ano yung ginagawa mo? Oh, bitawan mo nga yan. Ano ka bang bata ka? Ano, sasayangin mo na yung pag-iirap sa'yo ng tatay mo? Ha? Porkit napapagod ka, magpapakamatay ka na? Susunod ka sa kanya? Tingin mo ba yun ang gusto niya para sa'yo? Nag-aaral ka para magkaroon ka ng magandang kinabukasan tapos ano? Magpapakamatay ka na lang? Hinayad ka ng ama mo, nagtitinda kayo ng turon araw-araw para lang makapagpaaral sa'yo. Ano, magpapakamatay ka na lang? Eh di sana hindi mo na pinagod yung tatay mo. Umpisa pa lang nagpakamatay ka na. Kami ba? Hindi kami napagod? Ilan kayong pinapalamon ko? Ako lang mag-isa. May asawa ba ako? Hindi nyo ba naiintindihan yun? Person mo ko ba ako?
Kasalanan ko dahil ang galit ko sa mundo, tinuon ko sa'yo. Kasi nga iniwan ako ng tatay mo ng responsibilidad na hindi naman para dapat sa akin. Sumuko ba ako? Nagpakamatay ba ako? Di ba hindi? Linaban ko kayo, tapos makikita ko ganyan ka. Ano? Ganun na lang yun? Isusuko mo lahat ng sakripisyo ng ibang tao sa'yo? Magpakatatag ka. Magtatapos ka na kung doon ka pa susuko. Makakaalis ka na sa amin kung gugustuhin mo. Diba? Diba yun ang gusto ng tatay mo? Makita ka makagraduate? O, yung kasama kanyang magluto ngayon, yung mga recipe niya pwede mo nang i-share sa mga tao. Magpapasaya ka gamit yung mga yun. Ano, ganun na lang? Tumayo ka nga dyan. Ay nako. Ganito na ba mga henerasyon ngayon? Napakahina nyo? Oh, Lira, nagtitinda ka pa rin pala? Meron ka pa ba dyan? Naku, sayang Ate Grace. Kakubos lang nga. Oh, sayang naman. Bibili sana ako. Ano pala pinagkakaabalahan mo ngayon bukod dyan? Ano sana, magdadasal lang sana para magpasalamat kay Lord. Alam mo ba, nung mga panahon na nahihirapan at nagugutom ako, yung turon tsaka maruya ni Tatay Eddie yung nagbusog sa akin, yung mga panahon na nagugutom ako, yun yung kinakain ko. Ano palang pinagkakaabalahan mo? Sa totoo po niyan, patapos na po ako ng pag-aaral. Naitawid po ako nitong pamana po sa akin ni tatay na turon tsaka maruya. Napakiramdam ko rin po, habang nagbebenta po ako nito, kasama ko pa rin po siya at katabi ko pa rin po siya sa lahat ng pagsubok at hamon ng buhay. Ang galing naman, salamat naman sa Diyos. Ganyan-ganyan din ako noon. Saktong-sakto, meron pala akong restaurant ngayon. Naghahanap ako ng tauhang makapagkakatiwalaan ko. Gusto mo ipasok kita? Talaga po? Ipapasok niyo po ako doon? Naku, maraming salamat po. Pakiramdam ko tuloy, worth it na lahat ng pagpapagod ko, paghihirap ko. Lahat ng ginawa namin ni tatay. Maraming salamat po, Ate Grace. Wala yun, ano ka ba? Malit na bagay para kay Tatay Eddie. Naku, maraming salamat po, Ate Grace. Akala ko dati, kapag sobrang bigat na ng buhay, ibig sabihin, hanggang doon na lang ang kwento ko. Na baka wala na talagang naghihintay sa akin sa dulo. Pero naalala ko si tatay. Sabi niya, pagpatuloy ko lang daw ang sinimulan niya. Siguro hindi lang turon ang iniwan ni tatay sa akin, kundi ang pananampalataya sa Panginoon na kahit gaano kahirap ang buhay, may biyaya pa rin naghihintay.